Alam niyo po yung nangyari noong ako ay magpaanak ng baboy. Noon pong araw na magpaanak ng umaga, 8 o'clock nag-start, ay medyo mainit nung tanghali. So, nung hapon po, nagtimpla si Mister ng at tubig na may vitamins at nung mga 3 o'clock ay pinainom niya ng konti yung inahin. Nung magpakain naman po nung gabi, bumangon yung inahin, akong nagpapakain, parang naawa ako dun sa inahin. 2 dakot lang naman po ng feeds ang nilagay ko, and then naglagay po ako ng tubig, medyo naparami. 4 litro yung nailagay ko, at nung gabi nagsuka po ng nagsuka yung inahin na ito. Yan. So, siguro hindi 5 beses nagsuka. So, yun po yung isang maiipayo ko sa inyo, na kapag bagong anak, huwag nyo na munang painumin at huwag nyo na po munang pakainin kahit konti. So, ang nangyari ay ako'y masyadong naawa dun sa inahin kasi nahirapan. Feeling ko ako yung nanganak. Kaya sabi ko, paiinumin ko, pakakainin ko ng konti. At ang nangyari naman po ay muntik na niyang ikapahamak. So, sa susunod po ay, ayan, alam ko na. At sadya naman pong hindi ako nagpapakain talaga ng inahin. Talaga lang ako yung naawa. Kaya sabi ko nga ay hindi dapat. So yun po, isang aral na naman ang natutunan ko sa pag-aalaga, na kapag bagong anak, wag nang painumin, wag na munang pakainin. And then kinabukasan nga po nung nung punta namin, hindi siya makabangon. At medyo nag-worry po ako, natakot po ako dahil nangyari na rin po yung dati sa amin na hindi makabangon. 2 linggo ko pong inalagaan na pinakakain ng ganun na nakahiga. Ang nangyari naman pala po dun sa inahin kong yun dati ay nagkaroon ng internal bleeding. So hindi rin po nabuhay yung inahin na yun. Kaya talagang ako'y alalang-alala nung time na yun na hindi makabangon. Kaya sabi ko, pakakainin ko muna ng konti para magkaroon ng lakas yung katawan. At nun nga makakain po, after 30 minutes ay napabangon ko po siya, napilit. Ang pagbangon nga po niya ay talagang nanginginig siya. So hindi naman po sasabihin na kulang sa calcium, dahil nga po naman ay alaga ko naman po yung mga baboy ko sa calcium. May program po ako dyan. Sadya lamang pong nagkamali ako ng pagpapakain at nag-react yung katawan niya, nagsuka po. So ganun ang nangyari. Kaya sabi ko nga kay Mister ay aral na rin talaga sa amin yon, na kapag bagong anak, huwag pakainin, huwag painumin. And now 6 days naman na po siyang nakaanak at okay na po. Ang pakainan niya ay 1.2 kilo na breeder. Kaya naman po breeder ang pakain namin ay dahil po hiningal sa lactating. So dapat ay talagang obserbahan natin ang ating mga inahin, kung ano yung makakabuti sa kanila, kung ano yung mga hindi dapat. At okay naman po yung breeder kasi yung mga anak naman na po ay malulusog, mabibilog. So kahit hindi po nyo ilactating ang inyong inahin, basta maganda ang daloy ng gatas, yan po ay okay lang. At inoobserbahan ko rin naman po yung mga biek kung maglalambutan yung dumi. Hindi naman po nalambot yung dumi, kaya pagpapatuloy ko na po yung breeder ang pakain. So kung napapansin nyo sa inyong mga inahin na medyo naghihinga, lalo po ngayon na mainit na naman, so yan ay hindi maganda sa mga bagong anak. Mapapansin nyo talagang hinihingal. Ito ay 6 days, hindi ko pa napaliguan. Baka bukas, kasi kanina ho ay medyo malamig, mahangin. Ngayon naman po ay mainit na, pero hindi ko na po muna liliguan, at bukas na lang pang 7 days. At 7 days magi-start na rin po akong magturo ng aking mga biik ng pagkain. Ayan ang aking mga biik. Mabibilog kahit po may 2 maliit. Sadya naman pong 2 maliit na yon ay nung ilabas, ito po ay nakabalot sa inunan. Yan yung dinukot ko pa. Ayan.
At may laying pa rin po sila dito kahit yan ay 1 linggo na hindi po namamaho. Ayan. Yun ho yung kagandahan ng laying ang sahig. So, thank you po sa mga nanonood ng mga video ko, at ito po ay i-upload ko din sa aking YouTube channel para maging aral din sa iba yung mga experience kong naranasan, at nang hindi na rin po mangyari, at kapag nangyari na nga po ay malaman din ang dapat gawin. Huwag matataranta, dahil ako po na naging kalma pero panay ang dasal ko. Yun lang po, at patuloy nyo po ako suportahan. Patuloy nyo po suportahan YouTube channel ko, and subscribe na rin po kayo. Thank you po and God bless hanggang sa susunod.